Kakalabas ko lang ng ospital. Dumalaw ako sa anak kong nakakonfine. Pinagsusuot ng face mask ang lahat ng mga pumapasok para mabawasan ng potensyal na pagkalat ng sakit. Hindi zero risk ang mundo, kaya binabawasan ang pinsala. Diretso na tayo. Maraming tao ang nalilito kapag naririnig ang salitang harm reduction. Akala nila ito ay pagpayag sa mali. Akala nila ito ay pagluwag ng disiplina. Akala nila ito ay pagsuko. Pero hindi. Ang harm reduction ay pag-amin sa realidad na ang mundo ay hindi zero risk. Kahit anong sistema, may butas. Kahit anong batas, may madadapa. Kahit anong ingat, may aksidenteng mangyayari. Kaya, ang tanong ay hindi, paano natin aalisin ang lahat ng panganib? Kundi, ang tamang tanong ay, paano natin babawasan ang pinsala? Tingnan natin ang mga bagay na tanggap na nating lahat. Marami yan. Kapag nagsuot ka ng seatbelt, hindi nito tinatanggal ang aksidente. Binabawasan lang nito ang tsansa na malubhang pinsala na maaring matamo ng isang individual o ng isang driver. Kapag nagsuot ka ng face mask sa ospital, hindi nito tinatanggal ang virus. Binabawasan lang nito ang posibilidad na mahawaan ang isang tao. Kapag may guardrail sa kalsada, hindi nito pinipigilan ang lahat ng banggaan. Pinipigilan lang nitong tuluyang mahulog ang sasakyan. Iisa ang prinsipyo. Hindi perpekto ang mundo. Pero hindi rin natin kailangang tanggapin ang buong pinsalang maidulot nito. Yan ang harm reduction. Ang aking ginagawa ay hindi moral sermon. Hindi ito utos. Hindi rin ito pananakot. Ito ay risk management na may malasakit. Inaamin nito na may mga sitwasyong hindi kontrolado, may mga desisyong mangyayari kahit ayaw natin, may mga panganib na hindi agad nawawala. At sa halip na magkunwari na walang problema, sinasabi nito na kung hindi maiiwasan, bawasan ang masamang epekto. Kung mangyayari man, gawin nating mas ligtas. Mahalaga ito sa totoong buhay at totoong polisiya. Kapag puro pagbabawal ang sagot, nagtatago ang problema. Lumalalim ang pinsala. Mas maraming nasasaktan sa gilid ng sistema. Pero kapag harm reduction ang ginamit, mas kaunting naaaksidente, mas kaunting namamatay, mas maraming nabibigyan ng pagkakataong bumangon. Hindi ito idealism. Ito ay practicality, pragmatism na may konsyensya. Kaya, tandaan ito, ang harm reduction ay hindi pagsuko. Ito ay pagpiling harapin ang realidad. Hindi nitong sinasabing tama ang lahat ng ginagawa ng tao. Sinasabi lang nito na habang umiiral pa ang mga panganib sa mundo, bawasan muna natin ang pinsala. Ito ang diwa ng harm reduction.